Hello loves! So, ayun, nakikita nyo naman sa ating title ng ating video ngayon. So, magbibigay lang ako ng konting tips about doon sa aking pag-apply ng visa. Visa papunta dito China. So, ayun, yung in-apply kong visa ay for business category. Ito yung mga requirements siya. So, pwede nyo pong ma-search yung site ng Chinese visa. Dito nyo siya masi-search. And yan. Makikita nyo po lahat dyan. So, bago kayo mag-apply ng Chinese visa, so mag-sign up muna kayo ng schedule para makakuha kayo kung ano yung pwedeng pagpilian na schedule ng ano. Tapos, fill up sa information mo, sa full information mo, lahat-lahat na nandun. Sundan mo lang yung step by step sa mismong site ng Chinese visa. Doon mismo sa site nila. So, ayun. Ang nangyari naman nun sa akin, kompleto yung mga requirements ko, pero may 2 araw ako bumalik kasi yung sa information ko may mali-mali na hindi ko na fill upan or may naidagdag akong finil upan. And then, about doon sa ito, yung bank statement ko. Ito yung bank statement. So, yung 6 months na bank statement na hinihingi ng staff or yung officers sa embassy. So, 3 months lang yung ni-request ko sa bank account ko or bank statement. Pero, yung kailangan ng staff ng embassy is 6 months. Kailangan naka 6 months. Yung at least 6 months na record ko sa bank. So, ayun, pinaulit ko na naman sa bank. Kumuha ako ng bank certificate. Kaya 2 araw ako bumalik sa embassy. Ang kinakagandahan lang doon, guys, ay hindi ka muna magbabayad ng payment, visa payment, hanggang hindi ma-approve yung visa mo. Yun yung kinakagandahan. Kasi may ibang visa, pag nag-a-apply ka, kailangan mong magbayad muna bago ka makakuha ng schedule or kailan yung schedule mo. At hindi na yun marirefund. Kasi last time, yung nangyari sa akin, last 2018, nag-apply ako ng visa, US visa. So, pupunta ako ng US. So, may nag-invite sa akin. So, hindi allowed nila na hindi family mo ang mag-invite. Or kung iba, ganon. Kung iba man, so, kailangan mapatunayan din kung sino yun or kung kaya niyang mag-sponsor, ganun. Tapos, yung sa naman, sa payment ng US visa, so walang nirefund nun sa akin last 2018. Magkano yung binayaran ko? Nakalimutan ko kung 6 or 8,000. Nag-apply ako nun. Tapos, na-deny yung visa ko. Hindi ako nabigyan. So, walang ni pisong ni-refund sa akin kasi hindi siya refundable. And then, ayun, balik tayo doon sa Chinese visa ko. So, sa pangalawang attempt ko, pangalawang beses na bumalik ako sa Chinese embassy, sa Makati, yung pinaka main nila sa Makati. Ayun, so
siguro naawa na yun si officer, yung staff doon mismo sa embassy. Kasi pabalik-balik ako, sabi ko, ito na yung last, sana magiging okay na to at mabigyan mo na ako ng visa. Kasi yung purpose ko lang naman papuntang China is magti-training. So actually magti-training talaga ako. Tapos sabay na rin extend ganon to tourist. Kaya yun, nabigyan ako ng eto yon. So masaya ako kasi nabigyan ako ng 1-month visa entry dito sa China. So, sobrang saya ko kasi hindi ko in-expect na ito yung first country na magpunta ako na magtutores or iba pang activities na pwedeng gawin dito. Kasi, sa sobrang bait ni Lord, na binigay niya sa akin to na makapag-travel, makapag-explore dito sa China. So, ito yung hindi ko in-expect ang lahat ng ito na ito nangyari. Nangyari sa akin yan, yung mga pagtutoris ko dito sa China. So, nakaka-amaze lang guys kasi naiiyak ako habang nagtutoris. Sa totoo lang, hindi ko to pinangarap pero nangyari. Kaya, magtiwala lang tayo at sipagan sa trabaho at pag sumuko agad, maging mo siya, maging center mo siya kung gusto mong mag-travel sa ibang bansa. Ibibigay ni Lord yun. Basta samahan mo lang ng dasal at wag sumukong mangarap. Kung gustuhin mo, mangyayari talaga yun. Basta magtiwala lang kay Lord. So, ayun, ito yung first dream country na hindi ko in-expect na mangyayari. So, ayun na nga, at June 15. Ayan, kasama ko silang mag-travel papuntang China. So, ang nangyayari ay naiwanan ako sa airport kasi hindi ako handa. Hindi ako nagdala ng mga documents, yung kontrata ko, or iba pang habang ini-interview ako ng officer sa embassy, sa immigration. So, hinanapan ako ng ibang documents, kontrata ko, so hindi ko dala. Saturday. So, walang HR, walang naka-duty sa office, so hindi makukontak agad. At, ayun. So, ang nangyari, iniwanan nila ako at dinala nila yung aking luggage. So, umuwi ako ng BGC at nag-antay ako hanggang Monday, Tuesday, lahat inaasikaso yung mga hiningi. So, actually, binigyan ako ng immigration officer ng less kung ano yung ipapakita ko sa next attempt ko. Pero, ang kinakagandahan lang doon is hindi agad tinatakan yung passport ko na offload. So,
mabait yung officer na nag-interview or nakausap ko. Kasi, binigyan niya ako ng chance, o diba, na sobrang bait. Binigyan niya ako ng chance na i-comply lahat ng requirements na kailangan niya. So, ayun, June 15 or 16. So, flight ko na papunta dito sa Xiamen City. So, Xiamen yung flight ko. At hinabol ko yun na ano. So, okay, ito. Kompleto na yung documents ko. Ito yung nasa airport tayo. Ayan. At nakalusot na tayo sa ating biyahe. So, hindi na tayo na-offload. So, yun lang, isa kong advice sa lahat ng mga nanonood dito or sa gustong mag-travel. So, bago po tayo mag-enter sa ibang bansa or gusto nating pupuntahan, so research muna tayo ng mga requirements, documents, kasi mahigpit yung ating immigration sa Pinas. So, ayun lang guys. So, tapusin ko na tong ating video. I hope na i-support niyo pa rin yung aking mga video. Tayo guys ng Harbin. So, ayun guys. Andito tayo ngayon sa Xiamen Airport. So, pupunta tayo ngayon yung gate natin sa 61. So, thank you so much everyone. Good night. Thank you.